Nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo ang ilang barangay official sa Matanao, Davao del Sur matapos kaltasan ang ayuda ng isang buntis. Kwento ng benepisyaryo na si Ann, 2 araw siyang pumila para lang makubra ang ayuda mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families Program. Pero ang 10,000 piso para sa kanya naging 1,500 na lamang dahil binawasan ng mga opisyal ng barangay barangay Sinawilan para raw mabigyan din ng ayuda ang iba. Kora ni gihatag sa kuha 1.5 ra. Dawat 10,000 akong gawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka. Sakit kay grabe ang bukila dito. Sa maluoy buntis pa dyan ko. Sasamahan siya ng DSWD sa pag-file ng administrative and criminal case. Administrative, grave abuse of authority, yung ginawa ng mga barangay official. 2, yung criminal, graft and corruption. At the same time, kung may intimidation, robbery, kung wala, theft. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay sa inyong pong programa. ASEC, ano na po ang update dito nga po doon sa naging sitwasyon na pagkuha ng ayuda ng isang buntis na si Ann? Yes, Cheryl, noong nga pong na pag-alaman ng DSWD itong issue na ito, immediately nakapagpadala tayo ng social workers upang na pinuntahan siya, kinausap, at na-verify nga po yung kanyang complaint na ipinost sa kanyang social media account. At gaya nga po ng napanood po ninyo na kapag bigay ng utos si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong DSWD Field Office para po samahan yung ating pong complainant para makapagsampa nga po ng kasong administratibo at criminal against nga po yung barangay official na tinutukoy na kumaltas nga po ng halaga na kanyang tinanggap under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Yung Gayon din po, Cheryl, yes. Go ahead, ma'am. Ang ating pong ahensya ay naging co-complainant din since yung halaga na 10,000 pesos ay galing po sa AIX program nga ng DSWD. So, nito nga pong Lunes, nakapag-file na tayo ng affidavit of complaint against the barangay official. And ngayong araw po, patuloy natin i-assist yung complainant para makapag-process, para maproseso yung karagdagang dokumento na hinihingi po ng prosecutor's office para ma-facilitate nga yung filing of the complaint. So nakatutok tayo dito, Sheryl. Ilang barangay officials po ang sangkot? Sa kasalukuyan, Cheryl, ito pa lang ay tumutukoy sa isang barangay official. But ongoing naman po yung isinasagawa na investigasyon para matukoy kung may mga iba pa pang na involved on this. Paano po ba, ASEC, pwede niyo po bang ikwento sa amin, ano po ba ang kwento ni Ann sa inyo? Paano yung proseso? Kasi sabi, di ba, 2 araw siyang pumila. Gaano ba karami po ba yun na beneficiaries? At siya lang po ba ang tanging nakakuha ng 1.5? Paano po? Yeah. Dahil nga po, ito ay assistance para sa mga naapektuhan ng El Nino, kabilang na dyan yung mga farmers, fisher folks, at mga pamilya. Of course, nagsumiti po sila ng kanilang mga documents to ascertain na sila ay eligible doon sa programa. And then the following day nga po, isinagawa na yung manual payout. So dito na po tinipon lahat ng mga beneficiaries na tatanggap. At gaya nga po ng na-inarrate ng ating complainant, nung pagkatanggap niya, umuwi siya, and then siya ay pinatawag nga po doon sa area ng barangay official, and kinuha nga po yung halaga, pero binigay sa kanya ay 1,500 pesos lamang. So, based on that narrative, yon yung naging basehan natin in filing the complaint against the barangay official.
But yun po, yung proseso natin, Cheryl, there was a validation, and then there was the payout activity, and then yun nga po, yung nangyari after that. So, ang lumalabas po, nakuha niya ng buo yung 10,000. Pero pagdating niya sa bahay, That's correct. pinatawag ulit at binawi yung 8,500. Hindi dun mismo sa actual na pagbibigayan. That's correct, no, Cheryl. Batay na rin doon sa kanyang ninarrate doon sa kanyang social media account. Dahil doon sa ating payout activity, Cheryl, nakasobre yung pinapamahagi natin na tulong. That's one of the instructions kasi, no, sa ating pong mga payout masters, mga field officers, na tiyakin na nakasobre yung pinapamahagi nating tulong. And then, after that, umuwi na nga yung pong ating complainant. We would just like to stress, Ms. Cheryl, that during the payout activity, it was DSWD that facilitated yung distribution. Wala pong involvement doon yung ibang mga local officials. But apparently, no, based na rin doon sa narrative ng complainant, nung siya nga po ay umuwi, siya po ay pinatawag ng barangay official. Siya lamang po ba ang nabiktima nitong barangay official na ito? Or meron pa pong ibang lumapit? Well, batay doon sa napag-alaman natin on the ground, Cheryl, isolated case ito. Mukhang si Ginang Ann yung natukoy na withheld nga yung halaga na kanyang tinanggap. But I hope magsilbi pong babala ito. Itong case na ito ay magsilbing babala para sa lahat na dapat talaga respetuhin natin, galangin natin yung mga programa na ipinapatupad ng DSWD. Gayon din po yung ating mga beneficiaries na ito naman po ay intended para sa kanila, para matulungan. So sana hindi po kunin, no, ng sinumang individual na may pansariling interest. Yung inaakusahan pong barangay official, nakapagbigay na po ba siya ng statement or may paunang pag-uusap na po ba or kwento rin siya ng side po niya sa DSWD? Well, Ms. Cheryl, nakatutok tayo doon sa pregnant woman, no, kay Ann, dahil siya yung biktima on this. Likewise, ang DSWD ay somehow biktima rin dahil ginamit yung ating programa. Kung kaya nga po, we were not able to engage na po yung inaakusahan na barangay official. We will let due process take its course. Kung magkakaroon po ng patawag ang ating pong prosecutor's office sa area, of course, haharap naman po tayo. Siguro po, Asek Dumlao, baka hindi po, well, let's hope na isolated talaga to, ngayon lang nangyari. Pero kung sakali man po na may ganito pang ibang pangyayari, ano po ang inyong panawagan o mensahe po dun sa posibleng mga biktima ng katulad po nangyari dito kay Ann? Okay, maraming salamat, Cheryl, sa pagkakataon na binigay mo sa DSWD para una, makapag-issue tayo ng warning sa lahat, may mapa-government official ka man o private individual o anyone na ina-abuse po yung power and are doing actions detrimental for the poor, the vulnerable, and the marginalized. Nais po nating banggitin na ang assistance mula sa DSWD ay para lamang po sa mga maghirap at vulnerable beneficiaries natin. Nobody, not even government officials, should take part of this cash aid that we are providing. Gayun din po, we would like to take this chance, na banggitin na kung meron pa pong naka-experience ng ganitong somehow parang pang-aabuso, mangyari lamang po makipag-coordinate sa aming pong ahensya through our field offices. Nang sa gayon, magkaroon ng corrective measures at matiyak po natin na itong insidente, bagamat we consider it as an isolated case right now, ay hindi na po maulit. Asek, ihabol ko lamang po, I understand na yun nga po yung video ni Ann sa social media. Pero yung sa kanyang statement,
nakuhanan na po ba natin siya ng mas detalyadong statement na may natanong po ba doon na nung pinatawag siya, nung hinihingi, yung kinukuha yung 8.5, bakit niya rin ibinigay? Ano yung naging sagutan nila nung barangay official? Okay, Cheryl, dahil sinamahan nga ng regional director natin yung biktima para sa pagpaprocess ng kanyang affidavit of complaint nung kahapon, we will have to request from our field office a copy of that affidavit. I apologize na hindi ko maipoprovide yung details on that until we are given a copy of it, Cheryl. Alright. Okay. Marami pong salamat. Asek Irene Dumlao ng DSWD.